back to T3 dito sa TV5. Okay, dito sa T3 inyong reklamo agad namin na-aksyonan. Umisa ng tulong sa amin si Saudi Ali para sa kululuhan ng kanyang pamangkin na si Zam Edris. Kinulong kasi ang kanyang pamangkin sa kasong murder. Actually, pambubombatang sinabi sa amin, ano? Basta yun. Bakit ito bang hinuli yung pamangkin nyo? Anong pangalan ng pamangkin nyo? Sam Idris. Sam Idris. Sam Idris. Saan po hinuli Sam Idris? Sa warehouse ng LBM Manpower Service. Sa Tumbler, General Santos. Sa Jensen. Okay. Bakit na po hinuli? Murder ang kaso? Binintangan ng kaso na murder si Suleiman Usman ang pangalan ng may kaso. Murder. Okay, kasi sabi diyan, yung Sam Idris na yan, ano yan, palayo na lang. Eh sabi ko, kukunin natin ang birth certificate, patunayan natin ang pangalan mo si Sam Idris. ano ba hinuli ng mga pulis? Yung Suleiman Idris, Suleiman Usman. Sulaiman yung nakalagay sa warrant. Opo. Sulaiman Idris. Opo, sir. Tapos yung pamangkin nyo, Sam Idris. Yes po, sir. So, magkaiba yun. Magkaiba talaga, sir. Kasi yung tao diyan sa Mindanao, kung kasama magturo diyan kung makakuha ng pera, Sinong humuli? yung humuli diyan, yung Major Elmer Guevara, siya Taga rin saan ang po si... nagdala sa Manila. Sino po si Major Elmer Guevara? Taga saan po siya? Siguro taga Jensen diyan, sir, kayong Hindi, galing anong pong unit ng PNP siya? sa CIGG, sir, siguro kayo. Elmer, ano pong apelido? Elmer Guevara. Guevara. Okay. Kasi tinawagan po namin kanina si Guevara. Ang sabi niya, hindi niya sinabi sa amin murder. Ang sinabi niya po, pambobomba raw. Ang dahilan. Kasi kinurente na yung bata. Apat na kubisis nagbunta ng yan sa custodial, yun ang tinanong ko, ano ba talaga ang kaso mo? Sabi niya, kinurente ako, Papa, kasi binintangan ako na kaso ni Suleiman na murder sa Kidapawan. Okay. Oh, yun. Kinagante siya. Oo. Saan siya so, biniyaya siya mula sa Jensen, Oo. papuntang Krame. Pagdating ng Krame, kinuyente siya. Di, doon sa Jensen, kinurente pa sila. Sa Jensen pa lang. Oo, sinuntok kasi ng sa General Santos sa Oh, sure. Camp Era. Okay. Tapos, noong December to, linagay din sa Camp Crame sila, sa custodial. Tumawag yung tatay, tulungan mo na yung kapatid ko, pamangkin mo diyan, kasi nandiyan na sa Camp Crame. Okay, sige. Nandiyan na ba yung si Sergeant, si Major? Sige. Para bigyan linaw ang alegasyong ito ni Sir. Anong pangalan niyo, Sir? Ulit? Saudi Ali. Si Saudi Ali. Sa kabilang telepono po, si Major Elmer Guevara. Magandang hapon po, Major Elmer Guevara, Sir. Sir, Major. Yes, sir, Ravi. Magandang hapon po. Magandang hapon. Sir, ito pong si Sam Idris, nasa custody niyo ngayon. Ang sinasabi po ng uncle niya na si Mr. Saudi, maling suspect po yan. Maling tao po yan. Hindi yan yung tunay ng suspect. Ganito po yan, sir. Pagkakaalam ko po, ang pagkakaalam ko dyan, ay may nagtuturo sa kanya na siya yun, yung tao na yun. Ako po naman ay napag-utusan na magdala sa krami ng mga yan. Pagkakaalam mo, so hindi ka sigurado kung ganon. So kung hindi ka Yes, sir. sigurado... Kaya po ang sinasabi ko po, ang kausapin nila, yung aming regional officer. So dahil para may lamang, sandali paliwanag lamang po sir, tayo. dahil lamang may nagturo na yan yung suspect, hinuli mo na agad. Paano kung halimbawa tinuro ko sa NBI ikaw? Hello, sir. Makinig ka muna. Sir. Sandali lang! Paano kung tinuro ko sa NBI, sinabi ko na, yan, rapist yan si Major, hulihin niyo yan. Okay lang ba sa iyo yun? Dahil lamang tinuro kita? Hindi po ako ang direktang humuli. Ako po yung napag-utusan na magdala sa Eh di krami. lalo na mas matindi, napag-utusan ka lang pala, then you have to be sure. May hawak-hawak ka na warrant eh. Yung warrant, you have to make sure na yun talaga yung suspect. At the same time, kapag nag-serve ka ng warrant, dapat meron kang kasamang testigo sa paghuli Hindi mismo. po, akala ko po ay meron testigo na kasama. May kasama kang tinuturo na testigo. siya yan. Hindi, nung sinave yung warrant, may kasama kang testigo. May kasama pong testigo na itinuturo na siya yan. Mismo doon sa place of work. Opo, sir. Opo. Sino yung testigo na yon? Ay, teka muna po. Hindi, kasi, teka muna, Major, teka muna, mahuli kita dito eh. Okay, ano yung kaso? Murder, di ba? Ano po? Di ba ang kaso, murder, laban sa kanya? Yes, sir. Okay. Ngayon, yung testigo has to be either the relative o eyewitness na nandoon mismo sa pinangyarihan ng krimen. At siya ang nakalagay doon sa blatter bilang isa mga testigo. Yung ba yung taong yon? Hindi ko po, sir, kaya sagutin yan kasi nga po ang may hawak niyan ay Sablay ka na agad eh. Diyan pa lang, sablay ka na eh.
Di ba? Anybody can produce false witness eh. Di ba? Alam mo, medyo yung ginagawa mo, hindi ka na maawa din sa tao. Inosente to eh. Pakita ko itong papel sa iyo. Ito, ang daming certification mula sa barangay chairman hanggang sa kagawad, pati ang daming mga tao na birth certificate na pinapatunay iba tong si Solayman Idris at saka si Sam Idris. Yes, sir. Yes, sir. Magkaiba. Hindi ka na nahawa, Padre, kinuryente-kuryente mo na sa Gensan, tapos dito kinuryente mo, inosente yung tao, hindi ka pala sigurado. Pero kung talagang sigurado ka, then it's okay, Padre, iserve mo yung warrant. In this case, hindi ka sigurado, ikaw mismo nagsabi, may nagturo lang at napag-utusan ka lang. Hindi, sir. Napag-utusan ako magdala niya sa krami. I-return yung tao sa Hindi court. ka kanina, Padre, sabi mo sa pagsaserve ng warrant, you are not sure. Sa palagay mo, sabi mo kanina. Diba? Sabi mo sa palagay mo. Pare, iba ito ay buhay ng tao dito. Hindi natin dapat pinaglaruan yung buhay ng tao if we're not sure. Then, dapat hindi natin sinaserve yung warrant. Diba? Tulad Yes, kanina sir, sabi ko, yes, sir, yes, sir. tinatanong kita kanina, hindi mo masagot-sagot. Yung witness, nung iserve mo yung warrant, diba? Dapat, dahil murder case ito. Diba? Yes, sir. Dapat, yung witness na nagturo dito, siya yung witness talaga na nakita sa krimen. Ito, si Opo, Colonel. sir. Sino to? Colonel. Si Colonel. Oh, si Colonel. Si Colonel. Okay. Right. Ito Colonel yung- Albert Pero. Pero ba yan? Oh, pero. Albert Pero. Opo. Colonel. Sir, andito ho kasi Opo. itong kamag-anak, itong si Sam Idris na nasa custody po ngayon ng CIDG dyan sa Camp Crame. Ito po'y ayon po sa kamag-anak, mistaken identity, sir. May mga papeles magpapatunay na hindi po siya talaga yung tunay na suspect. Kapangalan lamang po sa last name, pero sa first name magkaiba, sir. At marami po kami mga dokumento, dala-dala niya po, certificate na magpapatunay, magkaibang tao yan, they're not one and the same. At meron po mga nagbabout sa kanya, mga barangay officials, everybody, from chairman down to the tanods, na matinong tao po ito, sir. Ganito po yan, sir. Ang katotohanan po niyan, kami po binigyan po kami ng copy ng birth certificate niya. Pero yung, alam niyo po kasi sa ibang, dyan sa part dito sa atin sa Southern Mindanao, ang birth certificate po medyo questionable kasi nagbigay ng birth certificate 2010 lang ata na issue yung birth certificate. Medyo question po namin yun. At 2010. dapat ang birth certificate nire-release upon birth, di ba po? Okay. So, yan isa po yung contention. And may mga sources po kasi, may mga sources po kami na nag-confirm na siya po yung involved sa several families. Colonel, sandali lang, Kung sinasabi mo may duda kayo sa birth certificate, sino dapat ang inyong pagtatanungan? Kasi dokumento to eh. Hindi Opo. yung magdududa kayo. Sino ang dapat lapitan? Sige, gusto kong malaman sa iyo. Saan ka lalapit para patunayan na ito'y either peke o totoo? Kanino? Sino Siguro dapat po, lalapitan mo? Ang lalapitan po natin kung sino yung nag-issue ng Okay, birth certificate. sino nga, saan nakukuha ang birth certificate? Tanong ko sa'yo. Usually po, ang birth Hindi usually. certificate Saan mo makukuha yung totoong birth certificate na dapat is national census po. Ayun. Okay, anyway, Opo. hindi, para sa, excuse me, Tolben, immaterial sa akin yung birth certificate dito eh. Kasi ang sinasabi ni Colonel, kung totoo yun, meron kasing tumuro na witness, testigo, Tama nung yun. sinasabi yung warrant. Yun importante, kasi ito immaterial muna, alisin muna natin.